Isang pabagsak agad, biglang pumihit ang sibat sa kamay ng lalaki nang hindi inaasahan. Si Speos ay natigilan, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang nakita. Ang buong katawan niya ay palaging pumapilang sa ere. Sa sandaling ito, si Speos ay tuluyang nakabaligtad, nakaharap sa lupa. Sa isang iglap, siya ay nabagsak sa lupa gamit ang sibat ng gladiator. Hindi pa rin makapaniwala si Speos habang nakahiga sa lupa. Iniisip niya kung ano ang nangyari. Agad siyang tumingin pataas, kinakabahan, at mabilis na umatras. Habang humahakbang paatras, tinanggal niya ang singsing sa kanyang kamay at iniabot ito pasulong, sumisigaw sa nanginginig na boses, "Sandali! Ibibigay ko na ang singsing. Huwag mo akong patayin." Kinuha ng gladiator ang dalawang singsing mula sa kanya at dahan-daang sinabi, "Hindi kita papatayin." Pagkatapos ay tumalikod ito at umalis, nag-iiwan ng komento ng may pag-aatubili, "Mabuhay ka at sumali sa raffle." Si Speos ay natulala habang tinitingnan ang papalayong figure. Napatangis siya, "Ano, seryoso ba ito?" Naguguluhan sila, nanlalaki ang mga mata at nakanganga habang pinagmamasdan ang likuran ng gladiator. Habang palayo ang figure nito, hindi pa rin nila maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Sa kanilang isipan, nagtatanong sila, ano ang tungkol sa raffle na yun? Si Speos at ang kanyang kasama ay nanatiling nakatayo sa kanilang kinaroroonan, punong-puno ng pagtataka. Habang nakatingin sila sa harapan, nagtanong si Speos sa sarili, sino ba talaga ang gladiator na ito? Bakit siya napakalakas? Pakiramdam niya ay parang lalabanan niya si Narcissus, at ang ideya pa lang ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Napuno ng pawis si Speos, ang mga butil ng pawis ay gumugulong pababa sa kanyang pisngi. Ang kanyang kasama ay tumingin sa kanya at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Biglang natauhan si Speos at mabilis na sumagot, "Oo, hindi ako nasaktan." May pag-aalangan ang kasama niya nang magtanong, "Saan galing ang halimaw na iyon? Kilala mo ba siya?" Bumaba ang boses ni Speos at sumagot, "Kung alam ko, hindi ko sana sinabi sa iyo na atakihin siya." Naguguluhan ang kasama niya, "Anong gagawin natin ngayon?" Nawawala na ang singsing. Yumuko si Speos upang pulutin ang kalasag na nasa lupa. Pinapalakas ang loob ng kasama, "Huwag kang mag-alala, marami pang oras. Pwede tayong kumuha mula sa iba. At huwag na huwag mo siyang gagalawin ulit. Hindi na natin kailangang talunin ang sinuman." Pinulot ni Speos ang kalasag at naghanda para umatake. Mahina niyang sinabi, "5 singsing." Biglang tumingin si Speos sa gilid at agad na itinama ang kanyang sinabi, "Hindi, 10 singsing ay sapat na." Pumayag ang kasama niya, "Sige, hindi naman tayo nasugatan, kaya kunin na natin yon." Hinawakan nito ang sibat, handang lumaban anumang sandali. Si Speos ay nagmasid, tinitingnan ang karamihan sa kanyang harapan, saka bumulong, Hindi tayo dapat makisali ngayon." Napakasimple nito, kailangan pa bang ipaliwanag? Ang nagulat niyang kasama ay sumigaw, "Ano?" Sa sandaling ito, siya ay galit na galit, nagsisigaw, "Kung wala tayong singsing, tiyak na papatayin tayo bukas." Hindi mo ba narinig yun? Sumimangot si Speos, halatang naiinis, at tumalikod sa kasama. Malamig niyang sinabi, "Kung gusto mong pumunta, sige, pumunta ka. Hindi ako sasama." Tuluyang nawala sa sarili ang kasama niya, tinaas ang sibat sa kamay nito at itinutok kay Speos, galit na sumisigaw, "Seryoso ka? Talagang gusto mo nang mamatay?" Hindi umiwas si Speos at malamig na sumagot, "Oo, sige, saksakin mo ako. Pero kahit saksakin mo ako, anong mapapala mo?" Tinitigan ni Speos ang unahan ng matalim, dahilan para magulat ng husto ang kanyang kasama. Napakunot ang noo nito at sumigaw, "Ano?" Biglang nanlaki ang mga mata ng kasama at halatang natakot, na para bang may nakitang nakakatakot sa harapan nila. Sa harap nila ay isang magulong eksena, lahat ay desperadong nag-aaway. Tinitigan niya ang karamihan ng hindi makapagsalita, at tanging isang tunog lamang ang naisagot. Tahimik na naupo si Speos, minamasdan ang karamihan sa unahan. Kalma niyang sinabi, "Walang dahilan para umatake sa taong walang singsing. Umupo ka na lang at mag-relax. Hindi mo rin naman makukuha ang singsing sa gulong na yan." Samantala, sina Shua at Narcissus ay nakaupo sa mga stands, maingat na pinapanood ang laban sa ibaba. Nakasalubong ang mga braso at may seryosong ekspresyon, sinabi ni Shua, "Sa isang labanan,
kailangan mong patayin ang kalaban. Pero sa larong ito, mas marami ang mabubuhay, mas maganda. Ang susi sa laro ay makakuha ng kahit 5 singsing at tiyaking may sapat na kalahok para sa lahat ng 5 round ng raffle. Si Narcissus, na nakaupo sa tabi niya, malamig na nagdagdag, kaya kapag natapos ang laro, maaaring ipamigay na lang ang mga singsing. Ang mga may sobrang singsing ay kusang magbabahagi sa mga may kulang. Mabilis na sumagot si Shua, oo, maaaring mangyari yun. Pagkatapos ng lahat, kung wala kang 5 singsing, walang pagkakaiba kung 1 o 4 ang hawak mo. Kung walang tsansang makakuha ng 5, mas mabuting ibigay na lang ito para madagdagan ang tsansang mabuhay. Mula sa perspektibo ng taong walang singsing, kailangan lang nila ng 1 para makasali sa raffle. Talagang naiintindihan ni Speos ang mga patakaran ng laro. Pinapanood ni Shua ang arena ng mabuti, hindi inaalis ang tingin dito kahit saglit. Sumang-ayon si Narcissus, oo, napakatalino niya. Habang patuloy na nakamasid sa magulong arena, sinabi ni Shua, sa tingin ko, mas survival instinct iyon kaysa katalinuhan. Ang mga manunood ay masiglang naghihiyawan. Sa sandaling yun, habang nanunood si Speos mula sa ibaba, naisip niya, tingnan natin, kailan ba dapat ako makialam? Bigla, isang malakas na ingay mula sa gilid ang ikinagulat ni Speos. Tumingin siya at di inaasahang may isa pang gladiator na bagbog at duguan ang itinapon patungo sa kanya. Natarante si Speos at mabilis na tumayo upang umiwas. Tumingala siya at nakita si Urias na walang tigil na sinasaksak ang iba pang mga gladiator gamit ang kanyang espada, tumatalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Nakita ito ni Speos at tahimik na humanga, iniisip, ang isang matang halimaw na yon, ang galing lumaban. Tumingin si Speos sa kamay ni Urias na may 4 na gintong singsing na suot. Napamura siya sa sarili, iniisip na napakatanga para magdala ng 4 na singsing sa ganitong oras. Hindi ba niya naiisip na magiging target siya? Tanong niya sa sarili. Parang naramdaman ni Urias ang titig ni Speos, kaya tumingin ito pababa. Sa sandaling yun, napangisi si Speos at sinabing, tanga, sabay kindat at pagpapakita ng hintuturo sa mapang asar na paraan. Nanlaki ang mata ni Urias sa gulat, saka sumigaw ng galit, hayop ka. Ang galit ni Urias ay umabot sa sukdulan. Tumalikod siya patungo kay Speos, sumisigaw na parang baliw, tatayo ka lang ba dyan at manunood? Galit na hinawakan ni Urias ang kanyang espada at sumugod kay Speos, na hindi handa sa biglang pagsalakay. Sa loob, may bahagyang pangungutya sa puso ni Speos, iniisip, bakit siya sumugod sa akin? Patuloy na umatake si Urias, habang iniiwasan ni Speos ang mabagsik na mga palo ng espada gamit ang kanyang kalasag. Tiningnan niya si Urias at sumigaw, anong ginagawa mo? Wala akong singsing. Sumigaw si Urias nang walang pakialam, wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng singsing, ang kailangan ko ay ang buhay mo. Nagpatuloy si Urias sa walang humpay na pag-atake, habang si Speos ay patuloy lang sa pagdepensa gamit ang kalasag. Sinabi ni Speos, anong kalokohan ito? Hindi ako kasing pabaya mo. Sinubukan ni Speos na kumbinsihin si Urias, mag-alyansa na lang tayo. Kailangan mo lang ng 1 pang singsing para matapos ang laban. Pero hindi nakinig si Urias at mas lalo pang naging agresibo, sumisigaw ng may galit, tumahimik ka. Akala mo ba hindi ko alam? Halos mamatay ako dahil sa'yo, ngayon oras mo nang magbayad, hindi ba? Sa puntong yun, basang-basa na ng pawis si Speos, nagulat, at naisip, hayop. Alam niya ang tungkol doon. Tama nga ang hinala ko. Dapat mamatay siya rito para hindi na makapagsalita. Habang iniisip ito, hindi nagatubili si Speos at sinugod si Urias, ngunit mabilis itong nablock ng kalasag ni Urias. Biglang inihampas ni Urias ang kanyang kalasag sa harapan ni Speos, halos tumama ito sa kanyang mukha. Nanlaki ang mata ni Speos sa gulat, nagtataka sa bilis ng kalaban. Sa isang kisap mata, umatras si Speos at bahagyang nakaiwas sa mabagsik na atake ni Urias. Biglang umikot si Urias, malakas na inihampas ang espada, at kinailangan ni Speos gamitin ang 2 kamay para salagin ito gamit ang kalasag. Halos maubos na ang lakas ni Speos, basang-basa ng pawis, habang nagngangalit ang kanyang ngipin at masama ang tingin kay Urias. Naisip niya, hayop, sobrang lakas niya, sa ganitong takbo, mamamatay ako.
Hindi huminto si Urias at patuloy lang sa mabangis na pag-atake. Habang nagtatanggol si Speos, tumingin siya sa kasama niyang nasa malapit at sumigaw, "Manunood ka na lang ba dyan? Kita mo bang inaatake ako?" Narinig ni Urias ang sinabi at pasimpleng tumingin sa gilid, saka sinabing may kalmadong boses, "Manatili ka dyan. Pagkatapos ko dito, bibigyan kita ng singsing. At kung kailangan mo ng kasama, ako na ang magiging kasama mo." Hindi tumigil si Speos at patuloy na nangungumbinsi, "Pagtitiwalaan mo ba siya? Kaya kung bigyan ka ng singsing din, kuhanin natin ang 4 sa kanya, 2 para sa bawat isa." Nag-alinlangan ang kasama, kinuyam ang kamao habang iniisip, kanino ba dapat ako pumanig? Sino ang mas kapaki-pakinabang? Nakita ni Speos ang kanyang pag-aalinlangan, kaya lalo siyang nainis at napamura sa sarili, "Hayop. Nag-aalinlangan pa rin. Hintayin mo, pagkatapos ng laban na ito, ikaw naman ang aasikasuhin ko." Biglang idiniin ni Urias ang kanyang kalasag laban sa kalasag ni Speos, mabilis na sumugod ito pasulong. Hawak ni Urias ang matalim na espada, nakatutok ang dulo nito sa ulo ni Speos, habang kalmadong inaawit, "Tapos na ito." Sa galit, buong lakas na sumugod si Urias, sumisigaw ng, "Mamatay ka na." Habang dahan-daang bumababa ang espada niya patungo sa ulo ni Speos. Bigla, isang bagay ang lumipad sa hangin at tumama sa mukha ni Urias, dahilan para siya'y matigilan at mabuwal ang atake. Ang kasamahan ni Speos ang nagpasimula nito, hinampas si Urias ng sibat sa mukha. Napasigaw si Urias sa sakit, habang si Speos ay ngumiti ng maliwanag at nagpuri, "Magaling, mahusay na trabaho." Kaagad, mahigpit na hinawakan ni Speos ang kanyang kalasag at mabilis na sinuntok si Urias gamit ito, dahilan upang mabuwal ito sa lupa. Agad nilang kinuha ang 4 na singsing mula sa kamay ni Urias. Masayang sumigaw si Speos, "Ayos. Nakuha natin ito, hayop ka." Ang kasamahan, nakatayo sa tapat ni Speos, ay nagsabing, "Pareho tayong may kakayahan, pero sa ganitong sitwasyon, dapat piliin ang mas matalino." Binilang ni Speos ang mga singsing at sinabing, "Sige, salamat sa tamang desisyon." Ngunit ngumisi ang kasamahan at nagtanong, "Kaya ngayon, 2 sa akin, tama?" Tiningnan ni Speos ang isa sa mga singsing sa kamay niya at kalmadong sumagot, "Siyempre." Inabot niya ang 2 singsing sa kasamahan at sinabing, "Oh, sayo na." Ngumiti ng maliwanag ang lalaki at nagsabing, "Ayos. Magpatuloy tayong magtulungan." Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ang sibat na hawak niya ay nahulog sa lupa, gamulong ng ilang beses. Ang matalim na espada ni Speos ay tumagos ng diretso sa dibdib ng kanyang kasamahan. Napaghingal ito at nagtanong, bakit?" Malamig na sumagot si Speos, "Bakit? Simple lang, mamatay ka na." Sa sandaling iyon, nanlilisik ang mga mata ng kasamahan sa galit habang sinasabi, "Hayop ka. Pinagkatiwalaan kita." Hindi man lang tumingin si Speos, tumalikod ito habang sinusuot ang singsing sa kanyang kamay at malamig na nagsabi, "Tama ka, hayop ako. Kaya mamatay ka na sa galit mo." Ang kasamahang nasa likod niya ay duguan na, patuloy na sumisirit ang dugo mula sa sugat. Tumingin si Speos kay Urias na nakahandusay sa lupa, at iniisip, "Anong gagawin ko sa isang ito?" Hinugot niya ang espada mula sa dibdib ng kasamahang bumagsak, saka malumanay na nagtanong, "Galit na galit ka ba sa akin at gusto mo akong patayin, ha? Pero ngayon, ano na?" Hawak ni Speos ang espada habang nakatitig kay Urias ng may masamang ngiti. "Hindi ako namatay at nakuha ko pa lahat ng singsing mo. Salamat, mabubuhay pa ako." Si Urias, ngayon ay ubos na ang lakas, ay nagngalit ang ngipin at nanginginig habang pilit na tumatayo, umaatungal sa sakit. Idinagdag pa ni Speos, "Ngayon, mamamatay ka na talaga. Huwag mo nang isipin na makakabalik ka pa." Itinaas ni Speos ang matalim na espada, habang nakangisi ng malademonyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Speos sa malinaw na pagkagulat. Mahigpit na hinawakan ng isang malakas at malaking kamay ang kanyang braso, dahilan upang mapadaing siya sa sakit, "Arg." Napatingin si Speos sa itaas, nagulat, ha? Sa harapan niya ay nakatayo ang nakamaskarang gladiador mula kanina. Nagsalita ang MK Gladiator, "Huwag kang pumatay kung ayaw mong maalis." Nakatingin si Speos sa kanya ng naguguluhan, hindi makapaniwala, habang iniisip, kailan siya lumapit ng ganito kalapit.
At bakit hindi ko man lang siya naramdaman?